Sumainyo ang Panginoon. So ipinapahayag na Jesus ang paanyaya na makita yung batas at yung exemption to the rule. So ang mga iskriba at mga Pariseo talaga batas yan. Ang tawag na natin dito ay legalistic. Talaga sang-ayon sa letra ng batas. Ngayong panahon naman, ngayong ating kinabibilangan, ay kuminsan, the exception become the rule. Mayroong exemption of the rule. Pero kung minsan ngayon, the exemption becomes the rule. Hindi naman ang dapat yun. Exemption lang. Hindi yun ang batas. At pag sinabi natin exemption, ibig sabihin nun, under certain extreme circumstances. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na hinihingi na kuminsan makikita natin na mayroong exemption to the rule. Pero makita natin na baka mamaya hindi naman yung kasama sa exemption to the rule. Bahagi yun. Ano nga sabi nga, anong kalimitan yung exemption to the rule? Ay, meron ng isang pangunahin. Yung tinatawag natin in danger of death. In danger of death. Sabi nga, in danger of death, all laws collapse. Kasi ang pinag-uusapan na ay kamatayan. Yun masasabi natin na exemption to the rule. So yung bahagi sabi nga natin dito, ay paano ito ngayon natin masasabi na ito exemption to the rule? Itong paglilinis na pagkain, o di kaya yung ginawa ni David ay hindi naman exactly in the imminent danger of death. Kasi hindi naman basta in danger of death. So pangyayari na kung saan, sabi nga natin kapag kayo ay gutom na, maaari, not every time, na sabi nga nito, inalis nila yung tuliape na tinatawag natin trigo para makain ng mga alagad. Si David naman ay sabi nga natin ay sa gitna rin ng kanilang katutuman. Kaya kinain nila yung tinatawag natin tinapay na tanging ang mga saserdote lamang ang pwedeng kumain noon. Kung tawagin nga po natin ay yun yung may sariling tawag ang mga Hudyo para noon. Pero yun, nakalaan lamang yun talaga sa mga saserdote. So anong hamon ay pinapapanig sa atin ang buong may kapal? Ay una, napakahalagang malaman natin ang batas. Ano ba talaga yung batas? Bahagi yun na maintindihan natin
Ano ba yung kung tawagin natin pangunahing batas? May mga batas kasi kung minsan na kung tutusin po ay secondary lamang sa mga batas, no? Na bahagi. At tulad halimbawa ng alin? Yung magsusuot kung maaari ng damit na proper sa loob ng misa. Secondary lang yun. Ano yung pinakabatas? Magsimba ka, no? Pag-araw ng linggo. Yun ang higit na mas mahalaga. Magsimba ka pag-araw ng linggo. Yung secondary, kung maaari, kung ikaw ay regular church goer, ay di, okay yun. Ano? Pero, do not expect yung mga kapatid natin na minsan lamang magsimba pag-araw ng linggo. Pagkatapos papagalitan mo, ngayon nga lang pumasok ng simbahan, papagalitan mo pa. Ano? Ay, magpasalamat tayo na alin. Nakapagsisimba pala ito. Ano? Pero kung halimbawa, membro ka na ng organisasyon pang simbahan, tapos hindi mo pa sinusunod yun, yun ang may problema. No? Pero kung mga kapatid natin, no, na makita natin na minsan lamang pumasok sa simbahan, ang mahalaga, makita natin ano yung pangunahing batas. Magsimba ka pag-araw ng linggo. No? Bakit to? Kasi baka mamaya, yung sinasabi mo na sa paghihigpit natin, baka, kasi nga, hindi pa naman ito mga well-informed. Eh baka mamaya, anong darating na tingin nila? Kasi hindi naman sila well-informed pa. Ay, hindi ako pinasisimba. Hindi yung sapagkat hindi ka nakadamit. Bahagi ko yun. At may mga kaisipan na gano'n ang kanilang kaisipan. Na bahagi yun. Kaya, sana dapat natin bibigyan ng mas maraming pansin. Magsimba ka pag-araw ng linggo. Yun ang diba makita natin. And then, later on, kapag regular na sila nagsisimba, siguradong babaguhin din sila ng Diyos. At maging bahagi ng panalangin. Kaysa pag-sumikap natin na kung saan ay makita natin. Yung po lately, yung po shrine, yung Basilica ng Santo Niño de Cebu, nagpalabas lately na kaya sila nagpalabas, pinahalanta na yung mga magsisimba doon ay sana naka-proper attire. So, kaya mayroon din silang announcement. Bakit? Yun ay Basilica, shrine, bahagi ho, na makita ho natin. At sabi nga ho natin, may mga gagawin din. Hindi ba pwede sasabihin mo na huwag kang magsisimba ng naka-spaghetti. Okay, dapat. Sigurado rin ho yun. Doon, may nakahanda rin ho sila na pantakip kung sakali bang may papasok na spaghetti. Kundi kaya ay yung pangibaba, maaaring na mayroon silang mga malong doon, para itakip doon sa mga nakasyon. So, bahagi yun ng pagkilos. Hindi lang pwede sabihin natin. Pero ang pinakapunto na natin ay makita natin. Alin ba talaga yung pangunahing batas? Kasi baka mamaya, yung secondary laws, yun ang nagiging pinakapangunahing batas. Nakakalimutan natin yung pangunahing batas. Kasi baka mamaya yung secondary law lang rin, pagpapalali ng primary laws. So kaya dapat maging maliwanag mo sa atin ang mga bagay. Alin ba talaga yung mga batas?
At doon, makikita natin, no, yung tinatawag natin, pinapahayag, exemption to the rule. Katulad na yung binamani ko, no? May mga certain extreme circumstances na mayroong exception to the rule. At yung hindi nakasulat ay yung isa yun, no? In danger of death. May mga batas na makikita natin na itinatalaga ang simbahan man o ang gobyerno o ang nasabi mga organisasyon, kuminsan meron silang kung tawagin natin ay mga nakalagay din mismo nila, no? Na exemption to the rule. Mayroong mismong nakalagay na exemption to the rule. Pero kung wala, sabi ko nga, isa yun. When you are in danger of death, maaaring yun ang maging bahagi na dapat natin pagpusiyan. Pero kung wala noon, sumunod tayo sa batas. Pero yun ang nais na ipahiwatig ng pumikaw. Hindi yung sinisira na Jesus yung batas. Ngunit nais niyang makita ang higit na kahalagahan ng tamang pagkakatuparan ng batas. At kasama na rin doon, ano yun? Na dahil sa hindi nila kinikilala sa Jesus. Kasi siya yung Panginoon ng araw ng pamamahinga eh. So higit sa lahat, hindi nila nakilala na ito yung Panginoon ng araw ng pamamahinga. Dahil siya yung Panginoon ng araw ng pamamahinga, ay siya yung authority, He could give an exemption. Kasi yun ang may autoridad eh. Kaya nga kahit na sa batas ng simbahan, sabi natin, no? Ito yung talagang dapat na ipahayag. Pero may mga katulad halimbawa ng alin, pagkukumpil. Ang talagang regular na nagkukumpil ay obispo. Pero ngayon, dahil wala tayong obispo, nagkaroon ng exemption to the rule. Ano exception to the rule? Yung kura paroko ang magkukumpil ng kanyang sariling parokyano. So kung kukumpilan ay nagkasiniluan, hindi ko pwedeng kumpilan yun. Doon sila dapat magpakumpil sa siniluan. Kasi yun doon sila nabibilang na parokya. So, yun nawa yung makita ko natin. May parameters yung mga batas. Kaya napakahalaga ho na malaman natin. Sabi ko nga, isang bahagi ho ng pag-inilay natin sa tunay na kababaan ng kalooban sa ating paglilingkod, na palaging handa tayo na matuto, no? At isang bahagi ng para matuto alin, sometimes we need to unlearn. Kasi mayroon tayong mga kuminsan na pamantayan na kung tutusin ay kinakailangan nating ayusin. Katulad ng mga escriba at mga Pariseo, they need to unlearn natin. May mga exception to the rule. Bahagi ho. Kaya yung tunay na nakakaunawa ay tulad ng paanyaya na ipinahayag na Jesus, ay kinakailangan na makita natin na may tunay na may kababaan ng kalooban. At ito yung itinog natin sa harapan ng Panginoon Kapal. Para higit nating maunawaan yung tinatawag po natin yung kanyang patuloy na pagliligtas upang higit
nating maramdaman ang kaligtasan at kaayusan ng higit na pagkilos natin sa pagtugon natin sa panawagan ng ating Panginoong